Grabe, init. Gusto kong umalis. Lumabas. Ay, ito po yung sobrang grabe kasi summer nga dito. Ito na po yung sobrang init po. Ayan. Noong Monday, grabe po naman ang kulog at kidlat. Yung makikita nyo yung transformer na yan. Yun na nakakatakot kung tamaan ng kidlat kasi malapit sa bahay. Agay sa apartment ang Junakis ko. Ayan po. Grabe ang init. Sobra nakakahilo. Sa kwarto ko kahit naka-aircon na. Buti na lang may fan kasi nasabay ko para hindi siya maano. I-off ko na lang yung aircon para hindi sa kuryente. Ang taas nga ng kuryente ko ngayon yun. Ayan po. Ayan, may ginagawa na naman bahay. Dati binlag ko po yung isang itim na bahay na yan. Anak pala nito, ayan yung bahay na yan. Anak niya yung katabi niyang bahay. So, may dalawang bahay pa po na medyo, hindi naman ganun kalawak dun sa itim na yan. Ayun. Hindi ko mabidyohan kasi hindi ako nakakalabas talaga. Lumabas lang po ako nung Monday. Ayan, check up po sa hospital. Tapos sa 25 next week, sa general doctor po naman. Hindi talaga ako nakakalabas. Biruin nyo, 1 month hindi ako nakapunta sa hospital, yun sa sa specialist doctor ko, nag-opera sa akin. Hindi po ako nakapunta dahil po ang init. Naglalakad po kasi papunta rin eh. Ayun, 15 minutes from here po ang lakad, or minsan nakukuha ko lang ng 12. Pag galing saan ako, 10 minutes lang. Ang init, grabe, hindi ko po kaya. Hindi na po ako nagtutungkod ngayon dahil kaya na po ng 2 binti ko. Hindi na po ako nagigewang-gewang. Ayun, yun naman yung gumaling sa akin, yung hindi ako nagigewang-gewang. Pero meron po akong sign ng yung parang may mga sakit ilalagay sa bag. Ayun, meron po ako nun. Nakakuha ako parang ayaw nga magbigay ng babae, buti yung lalaki na kausap. Ayan, ito maganda tong apartment na to. Mukhang maluwag yan. Maluwag to. Pang may mga anak. Ayan. Hanggang 3rd floor siya. Ito yung pinakamaganda ito. Ayan. Yung ginawa po ito, ayan, pinapalit ko yan, yung ginagawa siya. Ano ba yun? Antena ba yan? O sa kuryente? Ayan. Ayan, ito naman, tangki ng gas. Ayan yung gas, tangki ng gas. Ito, tubig yata to. Ayan, sa tubig. Ito naman sa gas. Ayan, makikita nyo sa gas. Ayan, makikita nyo tangki ng gas. Ayan. Ganun po yung tinatabon na, ito papakita ko. Ganun po yung tinatabon yung buhangin na yun, na may bato-bato. Ganyan po yung tinatabon pag yung naguhukay. Papalitan nga po yung drainage. At nakita ko paano paglagay ng mga drainage, yung pinakamalalim na hukay, meron nga po talagang bakal na nilalagay kasi malalim na po yun. Ang dami pong nilalagay na lupa doon, ilang pulgada. Susunod naman po yan yung may bato-bato na yan, ilang pulgada rin po nilalagay. Tsaka susunod po yung asfalto, ilang pulgada rin po yun. Talagang siksik po sila walang pison. Basta yung mano-mano po nila ginagawa. Paano magpisot? Pisot eh. Ano ba sa Bisaya po may pisot. Hindi ko alam kung hindi yung pisot. Ayan yung ganyan, no? Yung, wow. Pero mas
makapal, mas may ano dyan, mabato-bato. Ayan, mabato-bato. May konting bato-bato. Bato-bato, si Bato. Ayan, Senator Bato. Hanggang 4th floor po ito. Ano kaya yung itsura ng 4th floor? 3rd floor po. Parang 4th floor. Parang hanggang 5th floor yata. Ayoko namang umakyat. Naku. Dito niyo yung aakyatan. Ako nga, nahihirapan nga ako dito. Pababa. Tapos aakyat pa ako doon hanggang 4th floor. Parang hanggang 5th floor. Ayan yung mga nakapanood ng video ko noon, yan pong tinayuan na bahay na yun, lumang bahay po ang nakatayo dyan. As in luma. Sinasabi kong lumang bahay. Siguro binenta na may-ari. Kaya yan, napagawan ng or pinaayos nila, pinagawa nila ng bahay. Kasi pare-parehas ng kulay, oh. Parang apartment, ano siya. Kung pare-parehas. Hindi, rento-own. Itong ganda, ito nakita ko rin paano ginawa ito. Ang ganda, di ba? Alam nyo, kung may ilang square meter lang po kayo sa Pilipinas, pwede, at kung may pera, pwede magpagawa ng ganitong klase ng bahay. Ganitong style lang po. Ayan. Okay na yan. Maganda na yan. Ayos na yan. May baranda, kwarto. Second floor siya. Tapos yun hanggang 3rd floor. Yung makikita nyo pare-parehang kulay. Hanggang 3rd floor po siya. So, hindi ko alam po. Uy, naka-solar yung isa. Naka-solar. Yung pangalawang apartment. Siguro, rent-on na po itong bahay na to. Ayan. Ito apartment. Ang ganda na. Ito, type po itong apartment. Pero hindi ko carry. Mahal po ang renta niyan. Sabihin natin sa 8 lapad per month po ang renta dyan. Or 9. Pero tingin ko dyan 8. 8 lapad. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na tinatabon, na may malalaki po yung batot, lupa, tapos yan, tas aspalto. Ngayon, yung mga nasirang na mga palpak na ginawa ng mga kontraktor, tinipid po yun. Hindi po nilagyan ng gaya nito. Tinabunan lang ng lupa at simento na manipis. Sana, kung ganun ang ginawa nila, kinapala na lang po nila yung simento. Kaso nga, ang daming nilalagyan. Kasi ganito po yan eh. Ibibigay sa kontraktor. Ilang porsyento ibibigay sa kontraktor? Sabi na natin 40%. Kasi maraming po maghahating mga congressman. Sabi na natin, andyan si Tamba, Saldico, kung sino yung nagbigay ng pondo sa kanila. Ganun po gagawin. Tapos ngayon, sino pa yung congressman na nagpapagawa ng kontrata, kasama doon po sa 60% yon. Ngayon, itong contract, tas yung DPWH, kasama na din po dyan. Ito ng mga contractor, ang gagawin niya, titiktirin niya po yung materials puertes. Hindi po puertes ang matatawag doon. Titipidin po yun, lahat. Kaya, kita nyo ang daming nasira. Buti na lang naupo si Senator Marcoleta. Sana po to makulong po lahat, parang idak po yan. Kasi nga, kaya nga umalis ako sa pag-ngontrata para ako yung baka makarma. Kung takot ako na baka makarma. Ang hawak ko ng barangay captain at SK chairman. Naiintindihan ko pa yung SK chairman na walang-wala para sa school, nila, para sa school, pambayad, baon. Yun po, hindi ko na po inaano doon. Pero yung mayaman na, ang ugali pa niya, ito po ang ugali ng mga yan, mga buhaya sa Pilipinas. Pag may nakausap silang kontraktor, yung mga hindi nangungontratang kontraktor na congressman pa, ang gagawin po niya, nag-a-advance po sila. Kaya mag-a-advance. Kaya ang mga kontraktor, pag may pera, binibigyan agad ng pera yan.
para makuha nila ang kontrata. Tapos yung SACCON, pinapagamit po yung ano, license nila, bibigyan lang sila ng magkano, tapos yung nangontrata, yung nangontrata po na kontraktor, sila na po ang gagawa. Sila po ang gagawa na tipid. Titipirin po nila kasi mas malaki po yung ang makukuha nila. For example, binigay lang nila doon sa contractor, parang binayaran lang yung license, 15%. Tapos yung matitirang 95%, hindi, 85%, nasa congressman na po yun. Yung congressman, syempre ang congressman, magbibigay yan dun sa kataas-taasan, yung kanilang pinuno, at saka yung isa pang bulilit na pinuno, at saka maglalagay yan sa DPWH at saka sa mga engineer. Marami pong ano yan, under the table, yung tatanggap ng mga papeles, yung COA meron din po yan, yung nagbibid meron din po yan, naranasan ko po yan. Pero ang COA pag meron din po, nung time ko po mahigpit din po ang COA kasi gusto nun malaki ibibigay sa kanila. Ang katuwiran ko naman, nasa tama ang presyo ko. Sumasagot ako sa COA nasa tama ang presyo ko. Hindi ko na hindi, ayan na po yung presyo. I-compare ko sa mga ibang contractor na matataas na yung presyo, wala pang deliver. Yun po ang tawag na ghost delivery. Bibigay lang po. Ang ghost delivery noon that time, 30%, 70%. 70% dun sa kakontrata. Sa contractor yun 30%. Gumagawa lang sila ng mga dokumento, tapos walang deliver po yun. Tapos pag may deliver naman po, dadayain din po yun. For example, ballpen pilot, nakalagay dun sa invoice. Pero ang i-deliver lang po nila yung mumurahing ballpen. Yung mga tipong ganun. Yung mga SK chairman o order ng basket ng bola, pang basketball. May kasa nakalagay, pero ano yung i-deliver? What name po. Ayun, kahit yung mga computer, what name. Ayun. Nung time ko po, meron na po akong na-deliver, napaayos ko yung maliit lang yung napaayos ko, parang renovation konti. Tapos nakapag-advance sa akin ng pera. Gumastos na po ako lahat-lahat ng 100K nung bago po ako pumunta ng Japan. Kaso po, tinigok yung bata, yung SK chairman. Ang balita, yung kapitan daw ang nagpatigok doon. Kasi magka-rival yan dalawang. Hindi ko nakuha yung kapitan doon Kasi nga daw ako kumukuha ng mga, yung garapal. Yung gusto yung puro ghost project. Ayoko po ng mga ganun. Hindi kagaya ng mga nakuha kong kapitan, hindi po kumukuha ng SOP, yan tawag ng SOP, ayong may nakukuha pera doon sa pondo na binibigay sa amin, project. Hindi sila, basta nasa tama yung presyo ko, ako lang ang kikita. Swerte ko po yung, gusto ko yung ganun para walang karma, ayaw ko, takot po sa mga ganyang pandaraya. Tapos yung iba naman, SK chairman na may kaya, parang siguro extra money, kahit may kaya sila, hindi naman ganun kalaki mo. Siyempre may mga may mga ito, for the boys, di ba? Hindi ko inaano yun. Okay, ang naiinis po ako yung mga kapitan. Yung mga kapitan pero may naiinis din po SK chairman na ang kapal mo pa na mag-a-advance, gusto ko delivery, tapos kukumpare ako dun sa ibang contractor na ganyan daw. Sabi ko, sorry, hindi ko gawain yun. Doon ka na lang. Kahit wala po akong kita, wala po akong doon ka na lang. Tapos meron po nangyari na SK chairman na hinakot niya po yung hawak ko. May nagsumbong sa akin SK chairman, hindi daw sila sumama doon, pero yung iba sumama. Ayun, sumama yung loob ko, pero ayun sabi ko, yun sila diba? Yun sila mandarambong sila
Eh kayo hindi naman, sabi ko dun sa mga hawak ko, kayo naman hindi. Alam nyo, pinapatapos nila sa akin yung project, deliver lahat, tsaka ko ibibigay ang pera sa kanila ng SOP sa kanila. Yun ang gusto ko dahil hindi sila ganun garapal. Siguro may takot din sa Diyos, kaya ganun. Yun lang po, sharing ko tong weather dito at sharing ko yung mga kurakot sa Pilipinas na congressman, barangay captain, SK chairman. Ayun po, ewan ko sa senator, sa senatong, mas lalo na sa pinuno ng bansa ng Pilipinas. Ayan, at may balita po na takot nang magbakasyon dyan sa Pilipinas ang mga Japones kasi minamatay pong dalawa. Ayun lang po ang balita dito sa Japan. Baboos, thank you for watching.